Mga balitang pantalan ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa Port Management Office, Lanao del Norte, Iligan, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. DOTR Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon sa mga pantalan ng PPA sa Maynila. Port of Guindulman sa Bohol, opisyal nang itinurn over sa lokal na munisipalidad ng Guindulman. At sabay-sabay nating tuklasin ang ganda ng Mango Capital of the Philippines sa Pasyal Tayo. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Matapos ang kanilang pagbisita sa mga pantalan sa Visayas at Mindanao, ay sa mga pantalan naman ng Philippine Ports Authority sa Maynila, tumulak ang grupo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Ang kanilang pag-iinspeksyon sa mga pantalan sa Maynila, panoorin sa Balitang Pantalan ni Paul Calayag. Hapon ng Martes, March 25, nang magtungo si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Northport Passenger Terminal Complex sa Maynila. Kasama ang iba pang opisyal ng DOTR at si PPA General Manager Jay Santiago. Ininspeksyon ni Secretary Dizon ang concourse at passenger terminal building ng pantalan. Sinuri ni Secretary Dizon ang mga pasilidad sa passenger terminal building para masiguradong handa ang pantalan sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Semana Santa ngayong Abril. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makipag-usap sa mga kawani ng PPA, Manila North Harbor Port Incorporated na private operator ng pantalan at ng To Go Group Incorporated bilang paghahanda pa rin sa inaasahang pagdami ng mga pasahero. Tala ng PPA, umabot sa 2.06 milyon ng mga biyahero ang gumamit ng mga pantalan ng ahensya sa buong bansa noong Holy Week ng nakaraang taon. Inaasahang mas dadami pa ito ngayong 2025. Matatanda ang Disyembre noong 2024 ay nagkaroon ng improvement project sa nasabing terminal kung saan isinaayos ang mga pasilidad nito gaya ng departure area at paglalagay ng bagong X-ray baggage inspection unit. Pagkatapos ng kanyang pag-iikot sa Northport Passenger Terminal Complex ay sa Eva Macapagal Cruise Terminal naman nagtungo si Secretary Dizon. Sa kanyang walkthrough inspection sa terminal ay tinukoy ng grupo ng opisyal ang mga dapat na bigyang pansin para makapag-accommodate sa patuloy na pagdagsa ng mga cruise ship at cruise passenger sa Maynila ngayong summer season. Patuloy namang sinisigurado ng PPA at ng private operator ng terminal na Asian Terminal Incorporated na episyente ang kanilang pagtanggap sa mga cruise ship na dadaong sa pantalan ng Maynila. Inaasahang nasa 185,000 cruise passengers ang darating sa bansa ngayong taon. Paul Calayag para sa PPA TV. Opisyal na tinurn-over ng Department of Transportation at PPA ang Port of Guindulman sa lokal na pamahalaan nito sa Bohol. Ang nagseremonya sa pagronda ni Clepsy Clavicillas. 3, 2, 1, congratulations! Minarkahan ng masigabong palakpakan ang opisyal na pag-turnover ng pantalan na ito sa Guindulman. Mula sa Department of Transportation at PPA sa lokal na munisipalidad dito sa Bohol, sa pangunguna ng DOTR, PPA Port Management Office Bohol at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Guindulman ay isinagawa ang turnover ceremony nitong Martes, March 2025. Ang Guindulman Port ay isang proyekto na pinondohan ng DOTR at isinakatuparan ng PPA bilang implementing agency. Layo ng dalawang ahensya na mapabuti ang pasilidad sa pantalan para sa mga mangingisda at maliliit na pampasaherong bangka.
Sa pamamagitan ng pag-upgrade ng pantalan ay inaasahan ng pamunuan ng PPA na magkakaroon na ng ligtas at maayos na daungan ang mga residente sa bayan ng Gindulman na higit na makatutulong sa industriya ng pangingisda, transportasyon at kalakalan. Isa lamang ang Gindulman Port sa mga proyekto ng PPA at ng DOTR na nakaambang makatulong sa sektor ng pangingisda at agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan na sa hinaharap ay mas darami pa ang mga pantalan sa PPA na magsisilbi sa mga mangingisda at magsasakang Pilipino. Mula rito sa PMO Bohol, ako po si Clepsy Clavisillas para sa PPA TV. Bagamat huling linggo na ng Marso ay hindi nagpahuli ang Philippine Ports Authority at mga port management office nito sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ang naging mga aktibidad ng ahensya sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan sa Balitang Pantalan ni Karen Ancheta. Nagkulay lila ang conference room na ito sa head office ng PPA nitong Biyernes, March 28. Dito kasi idinaos ang Women's Fair ng ahensya bilang culmination sa National Women's Month ngayong Marso. Sa programa, nagkaroon ng pagkakataon ng mga babaeng empleyado ng PPA na makinig sa mga career talk ng kanilang mga kapwa babae na namamayagpag sa kanilang mga larangan mula sa iba't ibang mga sektor at sangay ng pamahalaan. Kabilang sa mga nagbahagi ng kanilang mga karanasan, ang port manager ng PMO NCR North na si PM Jenaliza Rebong at ang kauna-unahang babaeng harbor master sa PPA na si Captain Alelin Arino. Laging sa lahat ng laban, lagi kayong darating na may sandata. Okay, so ano yung sandata na yon? Lagi kayong mag-aaral, magpe-prepare kayo. Bawal daw ako sa mababa kasi mataas yung qualification. Bawal ako sa mataas kasi bata pa ako. Yun. Pero kay PPA, hindi ko naramdaman yun. Hindi nila ako tinignan sa edad ko. Hindi nila ako tinignan sa gender ko. Kasi I'm a living proof na hindi gender bias si PPA, as I am the first harbor master natin. Diba? Sa lahat ng PMOs, puro lalaki yan, lahat ng kapitan, lahat na nakita nyo, lalaki yan. Pero nandito ako. Nagkaroon din ng open forum, health talk at games sa programa na labis namang ikinagalak ng mga kalahok. Bilang pagtatapos sa selebrasyon ay nagbigay ng inspirational talk si Undersecretary Margarita Gutierrez mula sa Department of Justice. Hindi rin nagpahuli ang mga Port Management Office ng PPA sa pagdiriwang ng Women's Month. Sari-sari ang kanilang mga naging pakulo na lahat ay may layunin na mas palakasin pa ang inklusyon sa mga kababaihan sa maritime industry. Naniniwala ang pamunuan ng PPA na sa pagdiriwang at patuloy na pagkilala sa kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan ay nagtataguyod ito ng masiglang kinabukasan hindi lang sa sektor ng maritime, kundi maging sa buong bansa. Mula rito sa PPA Head Office, ako si Karen Ancheta para sa PPA TV. Mga kapantalan, ang Pilipinas nga naman ay punong-puno ng mga islang mayroong magagandang mga tanawin. Kabilang na dyan ang mango capital of the Philippines, ang Guimaras. Kaya't samahan natin ang ating mga galorkada na sina Neil at Jel sa kanilang pagpasyal sa island province ng Guimaras sa Pasyal Tayo, Guimaras Edition. Ayon sa isang kwento, mayroong prinsesa na umibig sa isang alipin. Siya si Prinsesa Gima at ang kanyang iniibig ay si Aras. Ngunit tutol dito ang amang hari. Hanggang sa isang araw, nagtanan sina Prinsesa Gima at Aras at sumakay sila sa isang maliit na bangka. Ngunit sa kasawiang palad, sila ay naglaho sa gitna ng nag-aalimpuyong karagatan. Labis ang pagdadalamhati ng hari sa pagkawalan ng kanyang mahal na anak. Kaya paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Gima at Aras sa dalampasigan. At ang mga pangalan na iyon ang siyang umalingaw-ngaw sa buong isla na kinalaunay naging pangalan ng probinsya, ang Guimaras.
Upang tuklasin ang ganda ng Guimaras, samahan natin si Jel Manalo dito lang sa Papasyal Tayo Guimaras Edition! Bago magtungo sa island province of Guimaras, nag-side trip muna si Jel dito sa Iloilo City. Wala kasing direct flight patungo sa Guimaras. Upang makarating ng Iloilo City, pwede kang mag-travel via plane. At syempre, pwede din na mag-travel via sea vessel. Dito sa Port of Iloilo, may mga barko na dumarating mula Manila, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro at Zamboanga. Isa nga sa mga binisita ni Jel sa Iloilo ang simbahan na ito ng National Shrine of Our Lady of Candles o mas kilala din na Haro Metropolitan Cathedral. Dito nakalagak ang imahe ni Nuestra Señora de la Candelaria. Sa tapat mismo ng simbahan, makikita naman ang tanyag na Haro Belfry na itinayo noong 1744. Matapos mabasbasan, heto at ready na si Jel na maglakbay sa Guimaras. Mula sa Iloilo, kailangan mong sumakay ng fast craft o Roro upang makatawid sa Guimaras, ang mango capital of the Philippines. Maganda ang panahon nang bumisita ako sa Guimaras. Malamig at presko ang hangin. Wow! 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 Hindi busy ang alon ng dagat. At sa loob ng 20 minuto, narating ko na ang Port of Jordan, ang isa sa mga gateway sa island province ng Guimaras. Ang Guimaras ay binubuo ng 5 munisipyo, ang Buenavista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo at Simunag. Take note, bukod nga sa Port of Jordan, maaari din maging gateway mula Iloilo ang Port of Buenavista. Pagdaong namin sa Port of Jordan, una naming pinuntahan ang Guimaras Wind Farm sa bayan ng San Lorenzo. Minutes lang ang biyahe papunta dito mula sa Port of Jordan. Ang Guimaras Wind Farm ang kauna-unahang wind farm sa Visayas Region na itinayo noong 2014. Kaya nitong magpailaw ng mahigit 48,000 na kabahayan. At syempre, bukod sa binibigay nitong renewable energy, sikat ang Guimaras Wind Farm sa mga turista. Mula sa Guimaras Wind Farm, punta naman tayo sa Sitio Alubihod sa bayan ng Nueva Valencia. Dito, mga white sand beach at malinaw na tubig ang bubungad sa iyo. Para sa mga gustong magnilay-nilay, isa sa maaari mong puntahan ang Our Lady of the Philippines Trappist Abbey. Ang monasteryong ito ay tahanan ng mga Trappist monks
at tagapagsunod ni Saint Benedict. Sa tabi rin mismo ng simbahan, meron silang gift shop kung saan binibida nila ang iba't ibang souvenirs at pampasalubong. At dahil mango capital of the Philippines ang Guimaras, sikat ang kanilang mga mango-infused pastries, piyaya, otap, pastillas at marami pang iba. Hindi rin kumpleto ang pasalubong kung hindi ka mag-uuwi ng kanilang mga matatamis na Carabao mangoes. Buong buwan ng Mayo, ipinagdiriwang sa Guimaras ang Manggahan Festival. Saan ka man magpunta, may makikita kang nagtitinda ng masarap na prutas nito. At dahil pinakamatamis nga ang mangga sa Guimaras, binansagan itong sweetest mango in the world ng Guinness World Record noong 1995. Tunay nga na sing-tamis ng mangga ng Guimaras ang naging travel experience ko rito sa isla. Mula sa kanilang ecotourism spot, pristine beaches, at preskong tanawin, tunay nga na babalik-balikan mo ang Guimaras. Hindi ba, kabiyerong Neil? Tama ka dyan, Jel! Bukod sa pang-world class ang mangga ng Guimaras, you can never go wrong sa kanilang mga pasyalan. At kayo din mga biyahero, maaari nyo nang ma-enjoy ang inyong paglalakbay sa tulong ng ating mga bago at modernong pantalan. Tiyak mas kumbinyente, ligtas at memorable ang inyong biyahe saan man sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay mo? Pasyal na tayo! Pinasinayaan sa Manila South Harbor ang cable-laying vessel na CS Vega II nitong Huwebes, March 27. Ang CS Vega II ay isang cable-laying vessel na inangkat mula sa Germany ng isang Japanese telecommunication company na NTT World Engineering Marine Corporation na silang nagmamay-ari sa barko. Dati itong isang research at seismic survey vessel na isinaayos noong nakaraang taon lamang para maging isang cable-laying at repair vessel. Ang pangunahing operasyon ng barko ay mag-inspeksyon, magkumpuni at maglatag ng mga fiber cable sa ilalim ng dagat para sa telepono at internet connection. Sa tulong ng moderno nitong mga ekwipo gaya ng remote-operated vehicle ay kayang maglatag ng barko ng kable hanggang sa lalim na 7,000 feet. Ang CS Vega II ay ganap ng domestic vessel sapagkat ito ay maaari na maglayag at magsagawa ng operasyon sa Pilipinas nang mairehistro ito sa ilalim ng Philippine flag mula sa flag state na Panama nito lamang February 18. Sa isinagawang inauguration ceremony ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga bisita na malibot ang loob ng barko at makita ang mga pasilidad nito. Dinaluhan ng mga opisyales mula sa PPA, Maritime Industry Authority at private sector ang okasyon. Bandang 6:00 ng gabi ng parehong araw ay naglayag naman ang CS Vega II patungong Port of Batangas. Isang prestihiyosong pagkilala ang natanggap ng Port Management Office ng Agusan, bunga ng pagsuporta nito sa mga inisyatibo ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye sa pagronda ni Jamie Durano.
Nakatanggap ng presyosong Salamat po Award ang PPA Port Management Office ng Agusan mula sa DSWD Field Office, Caraga sa pagkilala sa natatanging kontribusyon sa Bayan Awards 2025. Ginanap ito noong March 25 sa Pavilion Watergate, Butuan City. Bilang pagpapahalaga sa kanilang suporta sa mga programa at serbisyo ng DSWD, lalo na sa seguridad at kaligtasan sa pantalan at pagbibigay ng suporta sa makataong inisyatiba ng ahensya. Kabilang sa mga inisyatibo ng DSWD na sinusuportahan ng PMO Agusan ay ang pakikilahok sa mga Regional at Provincial Interagency Council Against Trafficking upang labanan ang human trafficking sa mga daungan at ang pagkipagtulungan sa DSWD sa pagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga vulnerable na grupo at mga inisyatiba ng PMO tuwing National Women's Month at 18-day campaign to End Vow. Buong pagpapahalaga at pasasalamat na tinanggap ni Port Manager Wilfred J. Padilla ang parangal sa ngalan ng masisipag at dedikadong kawani ng PMO Agusan na patuloy na nagsusumikap upang matiyak ang ligtas, maayos at maaasahang serbisyo para sa publiko. Higit pa sa isang pagkilala, itinuturing ng PMO Agusan ang parangal na ito bilang isang makabuluhang tagumpay na napapakita ng isang kolektibong pagsisikap para sa mas ligtas at mas suportadong kapaligiran para sa lahat. Patuloy din ito ang pinapalakas ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo sa mamayanan. Mula dito sa PMO Agusan, ako si Jamie Dorano para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalaan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalaan. Muli, mula rito sa Port Management Office, Lanao del Norte, Iligan, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.